Good morning, good day, Church Day, Lord Day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, hambog. Hambog ka ba o hindi? Ano ba ito? Sa Biblia, ating pong aalamin yan. Meron tayong 2 talata sa araw na ito. Bago po basahin ng talata, tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Diyos amang nasa langit. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Amang nasa langit. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ang ating topic, hambog ka ba? Ano ba ito sa Biblia? Akin na pong babasahin ng unang talata ay nasa Habakuk chapter 2 verse 4. Verse 4. Masdan mo ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. Amen. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa sa Biblia. Alam naman po natin sa isang katauhan, tayo po ay may mga kaugalian. Ang isa sa pinaka hindi kalugod-lugod sa ating Diyos amang nasa langit ay ang pagiging hambog o mayabang. Ano ba itong hambog o mayabang? Ito pong hambog ay ang pinagmamalaki niya yung kanyang sarili, na kaya niyang gawin lahat, kaya niyang bilihin lahat, ngunit siya ay nakakaapekto sa kapwa. Meron siyang mga tao o kapwa na natatamaan o nabibigyan niya ng pag-iisip ng kalungkutan sapagkat nalalait na rin niya ang kapwa. Halimbawa po sa pagdating sa trabaho. Ito yung mga naranasan ko na rin nung mga baguhan pa lang ako sa trabaho bilang isang waiter or bartender, na nasasabihan tayo na hindi niya kaya yan, hindi yan marunong, palitan mo yan. Mas kaya ko pa yan, ako na lang ang pupwesto dyan. Parang meron tayong mga naapakan na tao. Ayun po yung hambog. Imbis na turuan natin ang ating kapwa-tao, kung tayo po ay may kaalaman sa trabaho, anumang mga bagay, imbis na ituro natin ang tama, ay nilalait pa natin siya. Ganun po ang pagiging hambog o mayabang na kaugalian. Imbis turuan yung mga hindi pa marurunong sa trabaho, ay dinadown. Yun po yung isang kaugalian na ayaw ng ating Diyos amang nasa langit. Ang pagiging hambog, nakakaapekto po sa ating kapwa, ang pagiging mayabang. Kaya po, kung tayo pa may mga ganong kaugalian, ay ating pong baguhin. Kung di alam ng ating isang kasama sa trabaho o anumang o kapwa-tao na hindi alam gawin, ay turuan na lang natin ng tama.
kaysa laitin pa. Doon naman sa mga may kaya sa buhay, na nagiging hambog, ay kaya kong bilhin yan. Yan, mga ganun. Kaya kong bilhin yan kasi mapera ko. Kasi pag nakaka-apekto sa kapwa, ay wala yan, hindi niya kayang bilhin yan kasi mahirap lang yan, manlulupa lang yan. Mga ganong pananalita. Yan po yung nagpagiging hambog. Kaya iwasan po natin ang pagiging hambog, sapagkat ayaw na ayaw po ng ating Diyos Ama nasa langit at ng ating Panginoong Jesucristo ang kaugaliang hambog. Akin naman pong babasahin ng pangalawang talata ay nasa Awit chapter 147 verse 6. Verse 6. Yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po, iwasan natin ang pagiging hambog o mayabang. Sapagkat malinaw na malinaw sa nabasa natin sa Biblia na ayaw ng ating Diyos Amang nasa langit ang kaugaliang mayabang o hambog. Dapat kanyang ibabaksak ito. Yung mga nagpapakumbaba, ay siya niyang itataas. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana huwag tayong manawa makinig every Sunday na akin pong ibinabahagi na salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan, upang sa ganun po yung magkaroon tayo ng kaalaman, gabay, at kontrol dito sa sanlibutan. Magtatapos na po yung ating topic, tayo po yung manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng inyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at espiritual. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Lagi po tayong mag-iingat at magdadasal. God bless to all.